Ako lang ang nag-iisa sa mundo ng immortal na ito. Dahil kapag mas mataas ang tunay kong antas, mas mababa ang tila ipinapakita kong antas sa iba. Sa pananaw ng iba, isa lang akong tagalinis. 10 taon sa antas ng key refining. Hanggang sa maabot ng sekta ang bingit ng pagkaubos. Napilitan akong kumilos. Ginamit ko lang ang antas ng key refining upang puksain. Ganito lang ang daang langit. Ang daang langit ay natalo ng isang mortal. Paano ito mangyayari? Talaga bang si kuya ang duwag na iyon? Hindi ko intensyong magkunwari para magpa-impress. Dahil natuklasan ko, ito ay isang baluktot na mundo ng immortal. May isang lihim na batas dito. Ang lahat ng mataas na antas ay mamamatay. Lahat ng immortal dito ay mga magnanakaw. Dapat parusahan ang magnanakaw ng key. Tuwing 1000 taon, daang langit ang nagdadala ng paglilinis. Lahat ng immortal lampas sa antas ng nasenso. Bigla silang nawawala o nagiging abo sa kidlat. Akala ng lahat, yun ang bigong pag-abot. Ako lang ang nakakaalam. Kinain sila lahat ng daang langit. Ang mga emperador at pinakamataas. Sa mata ng daang langit, sila'y parang pinatabang baboy. Mga antas ng immortal, mula mababa hanggang mataas. Key refining, foundation building, golden core, nasenso, divine transformation, void refining, integration, great ascension, tribulation crossing. Pero ang nagbago sa katawan ni Lucien na pabaliktad na gulong. Sumusunod sa parehong panuntunan. Habang lalo siyang lumalakas, mas mababa ang antas na nakikita sa labas. Kung siya ibabalik sa mababang antas, ang ipinapakitang antas ay biglang tataas. Sa pinakatagong libingan sa likuran ng King Yunsek, hindi lang mga mortal ang nilibing dito. Maraming immortal na nalusaw sa labanan. Mga bumagsak na immortal. Napaka-intense ng madilim na enerhiya. Karaniwang disciple kahit dumaan lang. Naglalagay ng 2 talisman. Takot madapuan ng malas. Pero ngayon, sa harap ng bagong hukay, isang batang lalaki na basang-basa sa pawis. Tumigil si Lucien, tumayo at ginamit ang di makilalang manggas. Kung gray o puti noon, punas sa noo, napawis, napabuntong hininga siya sa hukay. Sa patay na katawan, nagmumura siya, mga immortal sa divine transformation ngayon. Mas matigas ang buto kaysa sa bakal. Nagsunog na siya ng kalahating oras. Wala man lang nagbago. Nasa hukay ang matandang nakaitim. Patay na pero, sa paligid, may natitirang pulang liwanag. Yun ang proteksyon ng divine transformation. Imbes mag-elder ng blood fiend sect. Nagnakaw at pumasok sa King Yunsek sa gabi. Kinukuha ang sira-sirang long skirt technique. Magnakaw na lang sana, pero dumaan pa sa aking hardin. Sinira ang aking tanim na bawang. Kung hindi kita pinatay, sino pa? Napabuntong hininga si Lucien, dahan-dahang iniangat ang daliri. Sa dulo may asul na apoy, mukhang mahina, parang kaya mawala ng hangin. Pero sa oras na iyon, naglaho ang madilim na enerhiya sa paligid. Alikabok ay naging alikabok. Next time, wag nang gawin ang matigas na teknike na ito. Pinitik ni Lucien ang daliri, nadikit ang asul na apoy, lumapat sa katawan ng matanda. Sa isang iglap, ang malakas na katawan, naging abo. Si Lucien ay natuwa, maayos ang kilos niya. Alam na, mukhang marami ng beses niyang ginawa. Pagkatapos ng lahat, huminga ng malalim siya. Sana siyang tumingin sa taas. May nakasabit na linya. Ang nakikita lang niya, mga gininto ang letra. Current antas, key refining layer 3, 79. Si Lucien ay napatamlay. Mas natakot siya kaysa kanina. Ano ba ito? Bakit nadagdagan na naman? Napikit si Lucien. Medyo nalito, yun ang dantian. Sa pinakaloob ng dantian, may lumang malaking gulong, dahan-dahang ikot pabaliktad. Sa ibabaw ng gulong, dati malawak na kagubatang ginto. Dahil, sa ginamit na teknike, umalog ng bahagya. Tumingin pataas si Lucien. Nakita niya ang langit na puno ng ulap. Sa pinakamalalim na bahagi ng langit, sa itaas ng 9 na langit, may nakatagong napakalaking mata. Yan ang daang langit, o ang hunter ng mundong ito. Masyadong malakas ang ginamit kong apoy. Naging mas puro na naman ang spiritual power. Kung ganito palagi, kung makaabot ako sa antas ng Great Ascension, ang ipinapakita kong antas ay bababa sa key refining layer 2. Mas ligtas nga. Pero ang problema, ang pagbabago ng enerhiya dito, madaling mapansin ng daang langit. Si Lucien ay nagkamot ng magulong buhok. Ang iba nagpapalakas. Siya nagpapahina para hindi tumatag. Kailangan nang bumalik at matulog, para mawala ang dagdag na antas. Napakadelikado. Talagang mahirap. Kinuha niya ang shovel. Bitbit ang lumang bote ng alak sa biwang. Umaalog-alog. Pagod na umakyat pababa sa sekta. Bilang sikat na righteous sect sa paligid. 72 bundok ang sakop ng King Yunsek. May ulap na bumabalot. Sumisigaw ang mga crane. Parang tunay na immortal na lugar. Ang Purple Bamboo Peak. Pinakasimple sa 72 bundok. 3 lang ang tao dito. Ang teacher na laging nakakulong hindi alam kung buhay pa. Isa pa, ang little junior sister na nais magbalik ningning ng peak. At isa pa, siya na walang pag-asang senior brother. Pagdating sa kalagitnaan ng bundok, narinig ni Lucien, may sumisigaw sa unahan. Su King, huwag kang magpakabait. Hindi kami magpapakabait. Rasyon ng snacks ngayong buwan. Walang karapatan ang Purple Bamboo Peak. Pagkatapos ihagis ang snacks na iyon, nakatingin sa babae ng malaswang mata. Ayon sa batas ng Zhao Tiger Peak, kahit ilan ang tao sa bawat bundok, may basic quota. Bakit mo kami pinagbawalan? Kasi ang Purple Bamboo Peak, walang kwenta lahat. Ang teacher niyo di lumalabas ng 10 taon. Baka nabulok na ang buto. Ang senior niyong si Lucien, 10 taon, key refining layer 3 pa rin. Mas hindi pa kay sa aso. Sayang ang snacks sa inyo. Nagmura ka kay senior brother. Nag-ipon lang ang senior brother. Mas nagsisikap siya kaysa amo. Nagsisikap. Haha, nagsisikap matulog ba? O baka nagsisikap maghanap ng basura sa libingan? Kahapon nakita ko siya sa ibaba ng bundok, nakipag-agawan ng manok sa mortal. Nakakahiya para sa mga immortal, hahaha. Galit na galit si Su King, dinukot ang espada. Tinuro si Zhao Tiger ng espada. Hindi mo pwedeng insultuhin si senior brother. Magsorry ka o else. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Sa antas ng iyong kakayahan sa foundation establishment pa lang, gusto mo pa akong labanan?
Mataas niyang iniangat ang kamay na may paghama. Isang malakas na hangin ang tumama direkta sa espada ni Sukinj. Bata pa kasi si Sukinj, mababa pa ang kakayahan niya. Nanlumo ang dibdib niya sa lakas ng tama. Umatras siya ng sunod-sunod, muntik nang bumagsak. Kung gusto mong makipaglaban, senior brother mo dapat. Sige, ako na ang magtuturo sa'yo, para sa inutil mong senior brother. Tuturuan kitang maging disiplinado. Lumabas ang malademonyong ngiti ni Zhao Hu. May pulang apoy na nabuo sa palad niya. Walang awa niyang inihagis kay Sukinj. Sa nagbabadyang panganib, isang anino ang biglang lumitaw. Hindi alam kung saan ito nagmula. Parang nadulas ang paa. Nawalan siya ng balanse. Diretso siyang bumagsak kay Zhao Hu. Sobrang pangit ng bagsak niya. Pero ang direksyon, eksakto sa tagiliran ni Zhao Hu. Doon mismo kumukuha ng lakas ang mga cultivator. May malakas na tunog, ang balikat ni Lu Chen. Malakas na bumangga sa baywang ni Zhao Hu. Sa mismong saglit ng banggaan, may manipis na enerhiyang lumabas sa palad ni Lu Chen. Pero sobrang puro at matindi. Agad pumasok sa katawan ni Zhao Hu. Si Zhao Hu na galit kanina. Ramdam niya, parang tinamaan ng sinaunang baka ang baywang niya. Ang ki sa katawan niya ay biglang nagkabaliktad. Hindi pa siya nakakareact sa nangyari. Parang naputol na saranggola ang katawan niya. Lumipad siya paatras. Nagsuka ng dugo sa ere. Malakas na bumagsak sa lupa. Nawalan ng malay agad. Nawala rin ang apoy sa kamay niya. Nagmistulang usok na lang. Tahimik ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakita nila. At ang pasimuno, si Lu Chen, nakadapa pa sa lupa. Hawak-hawak ang kanyang tuhod. Umiiyak sa sakit. Ang sakit sobra. Sino ba tong walang hiya? Naglagay ng bato sa kalsada? Naku, ang likod ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Inalis ang alikabok sa katawan. Nagulat siyang tumingin kay Zhao na walang malay. Tumingin din sa mga nagulantang na tao. Bakit ganyan si Junior Zhao? Nag-cultivate tapos nagkaproblema? Sabi ko na nga ba, huwag masyadong mainit ang ulo mo kung bata ka pa. Delikado sa batoan. Senior brother, ikaw ba yan? Ay kakagaling ko lang sa likod ng bundok na mitas ng gulay. Ga-cube ka na ba, junior sister? May lulutuin akong lugaw para sa iyo pag uwi natin. Nagkatinginan ang mga disipulo. Ano ba tong nangyari? Natisod lang si Zhao Hu. Sakto pang nag-channel siya ng ki. Nadistorbo pa siya ni inutil na Lu Chen. Sobrang swerte naman nun. Pati inutil na Lu Chen natalo si Zhao Hu. Hindi pinansin ni Lu Chen ang usapan ng iba. Hinatak niya si Sukinje na tulala papaakyat ng bundok. Tara na, huwag niyong titingnan, nakakahawa ang ganyang cultivation gone wrong. Tiningnan niya ang payukong balikat sa unahan. Ang senior brother na hirap maglakad. Nakaramdam siya ng lungkot. Senior brother. Mahina at malungkot na tawag ni Sukinj. Bakit? Hindi lumingon si Lu Chen. Tinututukan pa rin ang damo sa tabi ng daan. Simula ngayon, huwag nang bumaba ng bundok. Gagalingan ko na mag-cultivate para protektahan ka. Pag umabot ako ng Golden Core, wala nang mang-aapi sa atin sa Purple Bamboo Peak. Sige, ayos lang. Ako naman ang bahala sa'yo, senior brother. Ang sarap pala maging under. Tumalikod siya at nagpatuloy naglakad. Pero sa pagtalikod niya, naglaho ang ngiti sa kanyang mata. Matagal nang, nakakalat na ang spiritual sense niya sa buong King Yun sect. Kanina lang, may naramdaman siyang matang bumubusisi mula sa isang invisibility airship sa taas ng kalangitan. Malamig at nakakakilabot ang matang yun. May dalang intensyon na pumatay. Tik-tik ba ng demonic cult ito? Mukhang namatay ang matandang artist kagabi. Nakakuha ng pansin ng mga langaw. Kung nandito na rin sila, wag na kayong umalis. Sakto, kulang pa ng pataba-tanim ko. King Yun sect, Purple Bamboo Peak. Dati, napakaganda ng bundok na ito. Ngayon, halos wasak na ang mga gusali. Sa training ground, puro damo na lang. Pati wild chicken gala-gala. Pag uwi nila, sanay nang magluto si Lu Chen. Di talaga siya nagluluto ng lugaw lang. Kundi kinuha niya sa space bag, isang makinang na piraso ng karne. Ito ay laman loob ng 6th level beast na Gale Panther. May napakalakas na ki at dugo. Dagdag pagkain para kay junior sister. Hinagis ni Lu Chen ang karne sa kaldero. Dinagdagan ng tuyong damo kung tingnan. Pero ito ang 5th grade herb na dragon beard root. Saglit lang, kumalat agad ang bango. Nakaupo lang si Sukinji sa tabi. Hinawakan ng pisngi, pinapanood si Lu Chen. Sanay na siya. Si senior brother, laging may dalang kakaibang pagkain. Sabi niya galing lang daw sa kalye. Tuwing tapos kumain, ramdam niya na lumalakas ang ki sa katawan niya. Mas mabilis siyang gumaling. Senior brother, kailan ba lalabas si master? Isang buwan na lang, big event na ng sect. Sabi ng headmaster, kung wala na namang papasok sa top 100 ang Purple Bamboo Peak, tatanggalin na tayo. Isasama sa ibang peak. Ayos din tanggalin tayo. Wala nang babayaran buwan-buwan. Libre na sa kantina. Danggal ito, senior brother. Purple Bamboo Peak ay bunga ng hirap ni master. Kung may malasakit si master, hindi sana siya nagtago para umiwas sa utang ng 10 taon. At ngayong may event, sabi dadating din si Xiao Chayanhe. Nang marinig ang pangalan, napatingin si Lu Chen, bumagal ang reaksyon ng kanyang mata. Xiao Chayanhe, ang number 1 sect sa Tele Domain. Holy Son ng Heavenly Dao sect. Sobrang bihirang henyo daw siya. Ipinanganak na may golden eyes na nakakakita ng katotohanan. Nakikita lahat ng kasinungalingan sa mundo. Hindi lang takot si Sukinji sa kanya, pati si Lu Chen, isang kinatatakutan niya. Hindi dahil sa lakas ni Xiao Chayanhe, kundi dahil nakakainis ang espesyal niyang mata. Confident naman si Lu Chen na hindi mahahalata ang disgis niya. Kahit mga nasabay nag-tribulation hindi makakakita. Pero dahil sa mga espesyal na mata, may 1/10, 000 pa rin na chances na mabuking siya. Bakit siya dadating para manligaw? Mag-imbestiga ng pagkawala ng elder ng Blood Fiend sect, at sabay mag-propose. Manligaw. Kahit maganda si junior sister, hindi naman siguro maglalakbay ng malayo ang Holy Son. Para lang manligaw. Ang gusto niya, ang Purple Azure Twin Swords. Iyon ang treasure na iniwan ng founder ng peak natin. Tanging tagapagmana ng Purple Bamboo Peak lang ang makakabukas. Gusto niya kaming lamunin sa pamamagitan ng kasal. Punas bibig si Lu Chen. Bumalik normal ang itsura niya. Para doon lang pala sa dalawang espada. Purple Azure Twin Swords. Naalala ni Lu Chen, ginamit niya yung mga espada na panghiwa ng gulay ng ilang taon. Pagkatapos, itinapon ni Xiantun ang mga lumang bakal sa likod ng bundok, sa bawal na lugar. Nagkakaroon lang ng alikabok. Kung ayaw magpakasal, huwag na lang. Ang liit ng problema niyan.
Kung talagang hindi kakayanin, si senior brother ay handang magtakas kasama ka. Ang mundo ay sobrang laki. Pwede tayong pumunta sa mundo ng mga tao at maging mayaman. Hindi ba't ang saya nito? Hindi ako tatakas, sasali ako sa malaking kompetisyon. Sa arena, tatalunin ko si Xiao Tianhe ng patas. Para malaman niya na ang Purple Bamboo Peak ay hindi basta-basta inaapi. Tiningnan ni Luchen ang masiglang junior sister. Sumakit ang ulo niya bigla. Talunin si Xiao Tianhe. Bata ka pa. Si Xiao Tianhe ngayon ay nasa pinakamatataas na level ng Golden Core. Konti na lang papasok na sa Yuanying stage. Ikaw, baguhan pa lang sa foundation building. Isang bahing lang niya, pwede kang mamatay. Pinakamalaking problema, ayon sa rules ng kung gustong manatili ang Purple Bamboo Peak na may titulo. Bukod kay Sukinj, siya bilang senior brother, kailangan din sumali at hindi pwedeng matalo ng sobrang pangit. Grabe, hirap na ng buhay. Nagpalabas ng utos ng headmaster. Sa 3 araw, bubuksan ang Qianlong Secret Realm. Gagamitin bilang venue sa unang round ng kompetisyon. Lahat ng disciples above 3rd level ng Ki cultivation ay kailangan sumali. Ang sinumang aayaw, aalisin sa sekta. Nahulog bigla ang ball ni Luchen sa sahig. Basag na basag. Above 3rd level ng Ki cultivation. Sakto lang ako sa 3rd level. Tiningnan ni Luchen ang 3rd level sa ulo niya. Sa unang beses, inis siya kung bakit hindi pa siya bumaba. Kung 2nd level lang sana ang lumabas, pwede sana akong makaiwas sa klase ng legal. Sa gabi, sa tabi ng malamig na lawa sa likod ng Purple Bamboo Peak, si Luchen ay nakaupo, nakapagtulakan ng tuhod sa tubig. Malamig na tubig, sobrang lamig, pero hindi mapigilan ang spiritual energy sa katawan niya. Kung hindi matatakasan, kailangan handa ka na. Qianlong Secret Realm. Natandaan ko na, parang may ancient beast na nakasil doon. Isang bahagi ng kaluluwa ng Swallow Heaven Sparrow. Sa iba, trial ground ito. Sa akin, parang bombang pampasabog. Konting pagkakamali lang sa loob ng Secret Realm. Sobra ang lakas. Baka sumabog ang Secret Realm. Lagot na. Kailangan mag-isip ng paraan. Dapat tumpak ang power ko, tama lang para manalo. Mananalo, pero sobrang hirap at tuso. Nag-concentrate si Luchen. Nag-accelerate ang reverse wheel sa loob niya. Sinubukan niya ang isang delikadong teknike. Micromanipulate ng acupoints. Naglagay siya ng 9,000, 900 at 79 na restrictions sa meridians niya. Bawat restriction parang valve. Nakasara ang malakas na power ng Unity Stage. May konting butas lang. Ang spiritual energy, patak-patak lang lumalabas. Parang okay na ito, basta hindi ko tatanggalin ang restrictions. Ang output power ko, hanggang sa pinakamatataas ng Ki cultivation lang. Kahit gusto kong sumabog ng lakas, hindi mangyayari. Sa taas ng 1,000,000 meters. Ang invisible na Africa, parang multo, nakabitin. Sa deck ng Africa, may isang lalaki, nakalong robe na puti. Sobrang gwapo, parang demonyo. Sa pagitan ng kilay, may pulang marka na vertical. Iyan ay state kapag hindi pa bukas ang Heaven's Eye. Si Xiao Tianhe iyon. Ang Young Master ay nag-imbestiga na. Kagabi, ang presence ng elder ng Blood Fiend sect. Huling lumitaw saan? Nasa likod ng Qingyun sect. Walang bakas ng labanan sa lugar. May natirang spiritual energy ng fire element, pero sobrang mahina. Kaya niyang sunugin ang cultivator ng God transformation sa isang iglap. Hindi makakatakas ang soul mismo. Ang weight ba yan para sa'yo? Sorry, hindi ko nagawa. Pero yung leftover energy, sakto lang sa lakas ng Ki cultivation. Nakakagulat. Hindi naman, simplicity ang ultimate. Back to basics. Kung kayang kontrolin ang lakas ng ganito, ang cultivation level niya, hindi na natin abot. Parang tumagos ang tingin niya sa dilim. Nakatingin sa malamig na lawa, sa tila ordinaryong lalaki. Yung naliligo na yun. Siya ang senior brother ng Purple Bamboo Peak, Luchen. Ayon sa data, wala talaga siyang silbi. 0 taon sa sekta, walang achievement. Mahina ang ugali, takot mamatay, talagang walang kwenta. Kaya niyang magbabad sa sobrang lamig na lawa ng 2 oras. Hindi nagbago ang mukha. Kahit foundation stage na cultivator, dapat lamigin na talaga siya ngayon. Nagulat ang matandang nakaitim. Gamit ang spiritual power, tumingin siya agad. Laking gulat niya. Ang lawa, gawa sa natunaw na perennial ice. Paano niya nagawa yun? Mas interesting ngayon. Nag-twitch ang pulang marka sa kilay ni Xiao Tianhe. Baka physical cultivation talent siya. Malakas ang katawan. O kaya, may malakas na artifact sa katawan. O kaya, baka siya ang hinahanap nating variable. Iparating ang utos. Sa trial sa Secret Realm gayon, special na obserbahan si Luchen. Gusto kong makita, kapag naipit siya, magiging patay na aso ba siya, o magiging dragon? Opo, umalis na ang matandang nakaitim. Biglang napabahin si Chen sa gitna ng malamig na lawa. Achoo! May nagmumura ba sa akin? Kanina, sa isang saglit lang, yung pakiramdam na parang may ahas na nakatitig ulit dumaan. At ngayon, hindi lang basta pinagmamasdan. Parang pusa na nilalaro ang daga. Mukhang mahirap na magpakaluki ngayong paligsahan. Kasabay ng pagtayo niya, agad na kumulo ang tubig sa lawa. Nabuo ito bilang puting ulap sa paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata sa gitna ng hamog. Yung pagod at tamad niyang mga mata noon, ngayon ay kasing talim ng espada. Dahil hindi mo ako pinilit magpakitang tao. Sasabay na lang ako sa laro nyo. Liwasan ng Qingyun Sect, Yanwu Plaza. Ngayon, napakaingay ng liwasan. Libo-libong disipulo nakapwesto sa paligid. Sa gitna naman, 10 malalaking arena ang nakalutang. Bawat isa gawa sa solidong bakal. May mga ukit na defense array. Kasabay ng tunog ng kampana, lumaganap agad ang malakas na boses ng pinuno. Formal nang nagsimula ang East Gate Tournament. Unang round, pagliksahan ng matatanggal. Nakatago si Luchen sa gilid ng Purple Bamboo Peak. Hawak niya yung sira-sirang banga ng alak. Paminsang uminom ng malamig na tubig. Kuya, gawin mo ang lahat ha. Kailangan lang manalo ng isang laban. Isang panalo lang, para manatili ang titulo. Relax lang, relax lang. Para sa pangkain natin, ibibigay ko lahat. Pero sa loob niya, iba ang plano. Kung makalaban ko sa first round ang may mataas na level, higa na lang ako at magpanggap na hinimatay. Kung kalaban ko ay mas malakas, bago pa ako makaakyat, duduguhin na lang ako. Kunwari, sumiklab ulit ang sugat ko. Basta importante. Matatalo man, disente pa rin. Hindi kakayanin ng katawan ko. Ikalawang ring, 12 laban.
Lo Chen mula Purple Bamboo kalaban si Zhang Dabiao ng Fierce Farpy. Si Zhang Dabiao, puro muscle na max level. Hahaha, malas talaga ni Lo Chen. Pusta ako ng isa 0 Spirit Stones. Hindi tatagal ng 3 segundo si Lo Chen. Narinig ni Lo Chen ang pangalan niya. Napangiti siya ng kaunti. Max level sa basic skill. Ayos, puro lakas lang kalaban. Walang utak, madaling sakyan para magpatalo. Galingan lang ang akting na natamaan ng suntok. Inakyat niya ang arena ng parang tamad. Nagkunwari pa siyang nadapa. Pinagtawanan ng lahat sa ilalim ng arena. Si Zhang Dabiao parang tore lang nakatayo. Labas ang balikat, malalaking muscle. Ramdam ang mainit na aura niya. Tiningnan niya si Lo Chen na payat na parang sisiw. Humisi si Zhang Dabiao at nag-crack ng kamao. Hoy, gusto mong bumaba mag-isa? O ibabato na lang kita pababa? Kuya, dahan-dahan lang po sana. Tatayo lang ako, bahala ka na. Pakiusap, mahina lang. Sa stands, nakaupo si Xiao Chayan sa free area. Nilalaro-laro niya ang isang jade sleep. Hindi pa activated ang kakaiba niyang mga mata. Tumingin lang siya sandali sa arena. So siya si Lo Chen. Parang walang lakas. Gulo ang lakad niya. Totoo, parang walang kwenta. Young Master, panoorin mo lang kagabi. Minsan nakakaloko din ang mata. Tama na, suntukan na. Sumigaw si Zhang Dabiao. Tumalon siya papunta. Parang bala siya sa bilis. Ang kamao niya umaapoy. Malakas ang hampas ng hangin. Habang papalapit ang kamao ni Zhang Dabiao. Tahimik na tumango si Lo Chen. Okay ang lakas. Tama din ang anggulo. Kailangan ko lang umatras konti. Dadaan lang yun sa balikat ko. Tapos magpapatumba ako palabas ng arena. Dudura ng dugo ng kaunti. Tapos na aktingan. Pero, pagdating ni Zhang Dabiao sa harap ni Lo Chen, yung matapang niyang mukha, biglang kinabahan. Parang may nakitang multo. Napatalisod siya bigla sa dapat wala. Yung diretsong atake niya napunta sa sumadsad. May kasamang sigaw ng sakit. Yung malaki niyang katawan, biglang umiikot sa hangin. Parang nadula sa invisible na banana peel. Diretso pa sa ibabaw ni Lo Chen. Bagsak sa gilid ng arena sa likod ni Lo Chen. Nauna ang ulo ni Zhang Dabiao. Nayanig ang buong arena. Napatiwarik siya saglit. Nag-flip ang mata, nawala ng malay. Tahimik ang lahat. Si Lo Chen, nakakrouch pa rin at naghahawak ng ulo. Sumilip siya sa nangyayari. Parang tuliro na lang siya. Anong nangyari dito? Kuya, ang point ko sana. Huwag mo naman akong suportahan ng sobra. Nahimatay ka pa. So panalo ako. Tumakbo ang head judge at sinuri si Zhang Dabiao. Seryoso niyang sinabi, Zhang Dabiao, napunta pabaliktad. Winner give knockout. Nan, Purple Bamboo Peak, Lo Chen. Nagkagulo ang mga tao sa ilalim. Grabe, pwede ganun? Sobrang swerte naman. Si Zhang sama siguro na si Rachan kagabi. Kalokohan, may dayaan ito. Feeling ko binayaran lang ni Lo Chen si Zhang. Pero si Lo Chen, mas lungkot pa mukha kaysa talo. Napalingon siya sa ili area, naninigas. Si Xiao Chayanhe, nakapikit at napapangiti lang. Tinititigan siya na parang may iniisip. Patay, masyadong halata ang pagkadulas ni Zhang Dabiao. Hindi naman talaga siya nadulas. Pero sa isang iglap kanina, tumakbo mag-isa ang reverse spin sa loob ni Lo Chen. Naglabas ng napakahinang, pero nakakapanindig balahibong pressure. Ang pressure na iyon, para lang kay Zhang Dabiao. Biglang natuliro ang kaluluwa niya. Auto skill 2. Walang magawa si Lo Chen, hindi niya mapigilan. Salot ng mga batas ng langit. Pinipilit talaga akong magpakitang gilas. Ang mga sumunod na laban, puro swerte na lang si Lo Chen. Ikalawang round, ang kalaban niya ay babaeng expert sa illusion. Nang umakyat sila, di pa nakakapag-cast ng spell. Tinamaan ng hangin, nahirapan makakita. Umiiyak ng todo. Sumuko na lang din. Ikatlong round, ang kalaban ay sword user. Habang nagbubunot ng espada, naputol ang hawakan. Nabali ang espada, lumipad ang blade, halos natanggal ang balbas ng judge. Disqualified, fall. At ayun, sunod-sunod na panalo si Lo Chen na parang hindi sinasadya. Nakapasok pa sa top 50. Kwalipikado na siyang pumasok sa Qianlong Secret Realm. Kuya, ikaw talaga ang maswerteng bituin ng Purple Bamboo Peak. Alam kong kaya mong manalo. Maswerte. Parang malas pa nga eh. This oras na, Purple Bamboo Peak. Nasa tuktok si Lo Chen, nakatambay. Tinitignan ang buwan, tulala. Bukas na ang pasok sa Secret Realm. Ibang mundo yun, sariling space. Isolated sa karma ng langit. Dapat nga, malaya akong gagalaw sa loob. Pero kasama pa rin si Xiao Chayanhe sa loob. Yung may golden piercing eyes pa man din. Siguradong babantayan ako ng husto. Walang takas, kaya dapat palitan ang plano. Imbes na defense lang, attack mode na to. Guluhin ang sitwasyon, walang makakakita ng totoong nangyayari. Kinuha niya ang isang lukot-lukot na maskara. Isang plain na puting mask, mukhang ordinaryo lang ang material. Mukha lang laruan na nabibili sa palengke. Ito ang Boredom Project niyang wuxang mask. Kapag suot mo ito, kahit ang mga napakalakas basta walang sage na mismong andyan, walang makakakilala sa'yo. Sa labas, ako ang mahiyain na loser. Pero pagpasok ko sa Secret Realm, kung delikado na, isusuot ni Lo Chen ang maskara. Biglang, nawala yung laid-back na aura niya. Pinalitan ng nakakapanakot na lakas. Napapaluhod sa takot ang paligid. Yun nga lang, saglit lang at tinago niya ulit. Parang nanginginig ang hangin sa paligid. Ngayon, ako ang kamatayan dito. Qianlong Secret Realm Entrance. Isang higanting space vortex ito. May kakaibang amoy ng lumang panahon. Nagtipo ng daan-daang disipulo mula sa 5 set. Lahat excited na maglabasan ng galing. Kita sa mga mata ang gigil nila. Pero para kay Lo Chen, dalawang bagay lang ibig sabihin ng Secret Realm. Gulo at mas maraming gulo. Pagpasok nila, random ang teleport ng lahat. 7 araw lang bukas ang realm. Pagkatapos ng 7 days, magbubukas ulit ang exit. Pag nalit ka, mabibitag ka na doon habang buhay. Gagawing pagkain ng mga halimaw. Sa pinakaloob, may nakasil na matinding panganib pa. Never kayong papasok sa core area. Si Lo Chen ay nasa pinakahuli ng grupo. Naglalagay siya ng Fulu Invisibility Charm sa katawan niya. Charm para sa pag-iwas, bilis at proteksyon. Nilagyan niya ng higit 10 charms sa isang iglap. Binalot niya ang sarili parang isang suman. Tulala si Sukingge sa tabi niya. Eldest brother, safety first ang motto mo. Safety muna. Pagpasok mo, sis, hanap agad ng lungga para magtago. Huwag kang magpapaloko o maglakad kung saan-saan. Kung may panganib, basagin mo yung jade amulet na binigay ko. Pinalakas niya yun gamit ang power ng fusion stage. Kayang protektahan ka kahit full attack ng transformation stage. Gets ko na. Pero gusto ko pa ring mamitas ng spirit herbs para kay Master.
Masyado siyang mabait at maalaga. Sa utos ng leader, nag-unahan sumabak ang mga disciple sa vortex. Tila umiikot ang mundo. Tumapak na ng matatag si Luchen. Isang makapal at lunti ang gubat ang nakita niya. Lumang puno na sobrang taas. Nagbibigay ng shade at natakpan ang langit. Sinimulan ni Luchen gamitin ang espiritu niya. Malakas ang espiritu, abot hangganan ng 1,000 kilometro. Agad niyang nascan ang paligid. Kalahati ng secret realm kontrolado niya. Interesting ang lugar na to. Sa senses niya, sa gubat na mukhang kalmado, ang dami palang panganib dito. Sa silangan, 30 kilometers. May 7 disciples ng Blood Fiend sect na nakatago. Sa timog, 50 kilometers. Nakikipaglaban si Xiao Chayan sa level 4 monster. Si Su Qingge, mukhang swerte. Nasa tabi ng garden ng spirit herb siya. Safe pa siya sa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Luchen. Balak niya magpahinga sa mailungga sa puno. Bigla, may nakita siyang kakaibang bagay gamit ang espiritu. 500 metro sa unahan niya. Meron isang maliit na pulang damo. Amoy nito ay nakakaakit. Level 7 spirit herb, red blood dragon ganoderma. Paano napunta ang ganoong klaseng damo sa labas lang? Sa oras na iyon, may narinig siya na kaluskos. 3 disciples ng outer sect ng Qingyan sect. Dahan-dahang lumapit sila. Yung leader, tuwang-tuwa, itinuro ang spirit herb. Tingnan mo. Red blood dragon ganoderma. Yayaman tayo. Excited silang tumakbo para mamitas. Umiling si Luchen na nakatago sa puno. Mga tanga. At sa eksaktong sandali, bago nila mahawakan ang damo, biglang sumabog ang lupa. Lumitaw ang isang giant python na may armor na parang bato. Tumalon sa ere, binuka ang malaking bunganga nito. Kinain ng buo yung disciple na pinakauna. Biglang tumahimik ang sigaw. Yung dalawang natira, sobrang takot. Tumakbo sila papalayo, pero sobrang bilis ng python. Isang hagod ng buntot. Tinanggay sila ng diretsyo. Hindi umalis ang python. Nagbantay sa tabi ng spirit herb, malamig. Maingat na tumitingin sa paligid. Level 4 peak demon beast ito. Parang tao na fully established foundation. Malapit na rin sa golden core. Habang pinapanood niya ito, wala siyang emosyon. Ganito talaga ang mundo ng immortal cultivation. Ang kasakiman ay kaakibat ng kamatayan. Pero kailangan ko pa ang dragon ganoderma na ito. Pwede ko siyang gawing likor. Nag-isip si Luchen. Kumuha siya sa storage bag niya. Pinulot niya ang maliit na bato, sing laki ng kuko. Walang ginamit na spiritual power. Pinagagana lang ang lakas ng katawan. Tinira niya ng mabilis. Tumagos ang bato sa hangin. May matinis na tunog ito. Nararamdaman ng python ang matinding panganib. Biglang tinaas ang ulo, umiwas. Pero masyadong mabilis yung bato. Hindi kinaya ng response ng katawan niya. Nabasag ang matitibay na scales, parang tofu. Yung bato, tumusok mismo sa 7-inch spot ng python. Hindi huminto, tumagos pa sa likod. Napunta sa bato sa likod. Nanigas ang katawan ng python. Sumemplang sa lupa. Wala nang kahit anong pag-alinlangan. Tumalon si Luchen mula sa puno. Lumapit siya sa bangkay. Hindi pa siya nagmamadaling mamitas. Sinipa muna niya ang ulo ng python. Walang modo ang mga ahas ngayon. Hindi man lang bumati sa akin. Sanay siyang kumuha ng bale ng ahas. Nilagay niya ito sa wine gourd. Pinitas niya yung dragon ganoderma. Parang nagbunot ng radish, nilagay lang sa dibdib. Tapos na lahat ng iyan. Biglang gumalaw ang tenga niya. May paparating. Kilala niyang tao. Nawala agad si Luchen. Biglang nawala sa lugar. Pagkalipas ng konti, bumagsak ang isang flash ng liwanag. Si Xiao Chayanhe, nakaputing robe. May dalang sword, lumutang. Tumingin siya sa 3 bangkay sa lupa. Kasama ang malaking python. Nakapikit ang kilay. Level 4 peak flame armored python. Pinatay sa isang tira. Walang natira na spiritual power. Talagang physical na tuloy-tuloy ang tama. Kung magagamit ang hidden weapon para ganito, dapat late golden core body cultivator na. May ganitong eksperto sa secret realm ngayon. Tumayo siya, tinignan ng mabilis ang paligid. Kung nandyan ka pa, palabasin mo ang sarili mo. Napansin niya sa puno. Nagyaon si Luchen. Walang reaction sa isip niya. Hindi mo ako maluloko. Nagantay si Xiao Chayanhe ng konti. Walang nangyari. Nagsnob siya. Coward ka lang. Umalis na siya. Lumipad papunta sa core area. Habang umaalis si Xiao Chayanhe, pinikit ni Luchen ang mata niya. Bakit siya dumiretso sa core? Doon kasi nakasil ang soul fragment ng swallowing sparrow. Yan ba ang target ng Tian Daose? Sa moment na iyon, vibrate ang transmission jade sa dibdib niya. Si Su Qingge, eldest brother, rescue me. Nasa loafing slope ako. Ang daming blood fiend sect na tao. Lumiit ang mata ni Luchen. Nawala na ang tamad na attitude niya. Malakas na killing intent ang naramdaman. Lumabas galing sa katawan niya, maging ang mga dahon sa paligid. Naging dilaw agad dahil sa killing intent. Blood fiend sect. Hindi niyo ako nirespeto. Nawala siya ng bigla. Kahit nagdisgis siya, gamit lang niya ay 10% ng power niya. Pero bilis niya, sobrang bilis pa rin. Loafing Slope, isang valley na punong-puno ng pulang bulaklak. Napakagandang tignan. Pero ngayon, naging hunting ground ng Karimlan. Nakasandal si Su Qingge sa malaking bato. Duguan na ang suot niyang blue robe. Gulo ang buhok niya. Mahina na ang hininga niya. Sa kamay niya, mahigpit niyang hawak ang putol na espada. Puno ng lungkot at tapang ang mata niya. Bakit di ka tumatakbo? Tunay kang purple bamboo fairy ng Qingyan sect. Ang ganda mo at porma. Kapag naging blood, panalo, talagang rare specimen. Hahaha, kayo, naglakasan loob kayong patayin ang disciples ng martial sect dito sa Secret Realm. Hindi ba kayo natatakot na magka-war ang mga sects? Sect war. Girl, masyado kang naive. Kung may namatay dito sa Secret Realm, sino ba ang makakaalam na kami ang may gawa? Basta patayin mo yung mga kasekta mo, tapos magkunwaring inatake ng halimaw. Walang makakaalam, biglang nanlamig si Su Qingge. Naalala niya yung jade ni Master Kuya. Nanginginig yung kamay niya, sinubukan niyang abutin yung jade. Gusto niyang humingi ng tulong. Mabilis umaksyon si Scarface. Isang pulang latigo ng dugo ang biglang pumalo. Diretsong gumapo sa pulso ni Su Qingge. May tunog na ingay. Tumalsik ang jade papalayo. Napadpad sa damuhang malayo. Wala nang makakatulong sa'yo ngayon. Sumuko ka na lang. Ipaparanas ko sa'yo ang sarap at sakit. Master Kuya. Pasensya ka na.
Hindi na kita mapagluluto simula ngayon. Sa oras na yung maruming kamay na iyon, malapit nang mahawakan si Suking. Biglang huminto si Scarface. Nagtigil ang ngiti sa kanyang mukha, naglabo ang kanyang mga mata, isang manipis na guhit ng dugo, lumabas sa liig niya, buong katawan niya, biglang bumagsak sa harap ni Suking. Nakadilat pa rin ang mga mata niya, parang hindi niya alam anong nangyari. Tahimik ang lahat, takot na takot ang mga natirang disciples ng Blood Fiend sect. Sunod-sunod silang umatras. Sino yung nagpapanggap dyan? Lumabas ka, naglabasan sila ng mga magic weapon, at pinrotektahan ang sarili. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumalapit. Sa mukha ng taong nakaitim na balabal, may suot siyang puting maskara na walang ekspresyon. Walang kahit anong aura ang katawan ng taong nakaitim. Sa ibabaw ng ulo niya, mortal lang nakalagay. Mortal. Paano posible yun? Paanong may mortal sa Secret Realm? Hindi nagsalita ang taong nakaitim. Mabagal siyang naglakad, pero bawat hakbang, parang yumayanig ang lupa. Kuminto siya sa jade sa damuhan, yumuko at maingat na inabot iyon. Pinunasan ang alikabo. Napaka-importanteng bagay nito. Bakit mo basta-basta tinapon? Itinaas niya ang ulo niya, nakatingin ang puting maskara. Sa natitirang disciples ng Blood Fiend sect, dalawang itim na butas lang ang nasa maskara. Dilim ng mga mata, para bang kumakain ng lahat. Tinititigan ni Suking ang misteryosong tao. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang parang pamilyar nung pakiramdam. At ligtas siya. Akin yan. Isang disipulo ng Blood Fiend sect sa late foundation establishment stage. Hindi makayanan ang ganitong nakakabigat na atmosphere. Sumigaw siya sa galit. Kinontrol niya ang isang flying sword. Diretsong tumusok papunta sa kilay ng taong nakaitim na balabal. Ang espada naging sinag ng dugo. Kasing bilis ng kidlat, nakatayo pa rin ang taong nakaitim na balabal. Ni hindi gumalaw, bago mismo tumama ang espada sa mask niya. Itinaas niya ang dalawang daliri. Clink! Hinuli niya ang napakatalim na espada. Ganun na lang, nakapit ang espada sa dulo ng daliri niya. Kahit anong gawin ng disipulo, hindi gumalaw ang espada. Masyadong marupok ang espada. Banayad na pinisil gamit ang dalawang daliri. Biglang nadurog ang espada paliit-liit na piraso. Physical cultivator siya, golden core level. Takas. Magkahiwalay tayong lahat. Pinanood ng taong nakaitim na balabal ang mga tumatakas. Lumabas ang malupit na ngiti sa ilalim ng mask. Dahil nandito na kayo, walang aalis dito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanang kamay. Bahagyang kinakapit ang hangin. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong lambak. Biglang sumabog ang isang invisible gravity field. Lumakas ng 100 beses. Senior! Boom boom boom, yung mga taong lumilipad sa ere, parang inihampas ng higanting kamay, parang langaw na nilaglag, diretsong bumagsak sila mula sa langit. Lahat ay napadapa sa lakas ng gravity. Sabay-sabay ang tunog ng nababaling buto. Dugo tumulo sa kanilang mga ilong at tainga. Namansahan ang lupa ng dugo. Lumapit si Lucien sa bangkay ng leader na may peklat. Tinadyakan palayo ang bangkay, yung mga gustong saktan ako. Dapat handa kayong mamatay. Tumalikod siya, tumingin kay Sukinji na nanginginig sa sulok. Tinitigan ni Sukinji ang lalaking parang demonyong Diyos. Punong-puno siya ng takot at paggalang. Senior. Nakatingin si Lucien sa nakakawawang junior niya. Napakasakit sa puso niya. Gusto na niyang tanggalin ang maskara para yakapin siya. Pero alam niyang hindi pwede. Hindi pwede kahit anong mangyari. Kapag nabunyag ang pagkakakilanlan, mas mapapasama lang siya. Hindi na dapat magtagal dito. Yung jade pendant. Itago mo yan. Pagkasabi, inihagis niya pabalik kay Sukinji ang pendant. Habang nagmamadaling hinuli ni Sukinji ang pendant, biglang naging malabo ang tao sa itim na balabal. Tuluyang naglaho parang tinta sa tubig. Senior, huwag kang umalis, sumigaw si Sukinji. Pero ang valley puro bangkay at hangin lang ang naroon. Wala nang iba, hawak-hawak niya ang pendant, tulala. May init pa ang pendant. Sino siya? Bakit niya ako sinagip? At itong pakiramdam na to? Bakit? Parang kapag tinatakpan ako ng kumot ni Master Brother. Siguro nababaliw na ako. Si Master Brother ay ordinaryong tao lang sa key-refining. Hindi siya pwedeng maging katulad ng kanina, na kayang sumira ng kalaban sa isang kilos lang. Isang tunay na malakas na tao. Baka kaibigan lang ng aming master. O itinatagong elder ng sect. Pinapalakas ni Sukinji ang loob niya. Pinilit niyang tumayo. Sa matinding mundong ito, kailangan niyang mabuhay. Sa likod ng puno, ilang metro lang ang layo. Nagpalit na ng damit si Lucien. Tinaas ang maskara. Suot liwanag ang lumang asul na robe. Nakasandal siya sa puno. Grabe, pagod na pagod talaga ako. Tumingala siya. Ipinapakita sa lalim niya, key refining layer 3, 79.9. Nako, kanina nung pinig ako, gumamit ako ng totoong lakas. Tataas na naman ang realm ko. Taranta niyang kinuha ang banga ng ala, uminom ng pampababa ng cultivation. Bumaba ka na, bilis, biglang. Sa malayo sa langit, may sumiklab na malaking blood pillar. Yon ang core area ng Secret Realm. May lumang at nakakatakot na aura. Puno ng hangaring manira. Lumaganap yun mula sa blood pillar. Hindi ito ang swallowing sparrow. Isang demonic seed ito. Mukhang, hindi lang talaga pumatay ang trip ng Blood Fiend sect. Gusto nilang ihandog ang buong Secret Realm. Napabuntong hininga si Lucien. Napakamot sa ulo, di makapaniwala. Gusto ko lang magtago ng tahimik. Bakit ang hirap niyan? Sa gilid ng Qianlong Secret Realm core area, dating asul ang langit. Ngayon, pulang makapal na ulap na. Pero di yun ulap. Punong-puno ng mga naipong kaluluwa at dugo. Isang formation barrier. Yumanig ang lupa. Sabay-sabay na blood pillars. Sumabog mula sa 8 sulok ng Secret Realm. Nagsama-sama sa gitna ng kalangitan. Nabuo ang higanting umiikot na pattern. Sumisipsip ng bawat spiritual energy at buhay. Walang natatabing lakas ang Secret Realm. Yan ang 9 Nether Blood Fiend Formation. Nabaliw na ang Blood Fiend sect. Gagawin tayong lahat na sakripisyo. Hindi pa tapos sabihin. Isang mutated wolf, kulay dugo lahat. Matang berdeng nagliliwanag. Sumugod bigla. Isang kagat, naputol ang lig niya. Dugo bumulwak, pero hindi bumagsak sa lupa. Pumailan lang pa sa ere, parang mahika. Sumali sa dumadagundong na blood pillars. Dati, pangarap dito sa Secret Realm. Ngayon naging impyerno. Malapit sa core area, sa isang bangin. Nakatago si Muchen sa likod ng malaking bato. Hawak ang bagong guhit na mapa. Nakakunot noo siya. Ang tindi ng plano ng Blood Fiend sect. Lahat ng libo-libong tao rito. Gagawin nilang sacrifice.
Pakain sa demonic seed. Pag hindi napigilan, lahat dito mamamatay. Kapag gumuho ang secret realm, magigiba ng space turbulence ang buong paligid. Pinaka-importante, tumingala si Lucien sa langit kahit abot pa sa pulang barrier. Nararamdaman niya ang kilabot na aura. Bumabangon na ito. Sobrang ingay ng nangyayari. Ang taas ng energy waves. Siguradong mapapansin ng Heavenly Dao ay paano magpadala ng thunder tribulation ang Heaven dito. Kasama akong tatamaan. Ang shield ko sa key refining third layer. Hindi kakayanin ang shock ng tribulation. Kailangan sirain ang array na ito. Pero di pwedeng harap-harapan, dapat palihim at patago. Tinupi ni Lucien ang mapa, handa na siyang gumalaw, biglang may tunog ng papalapit na paglipad. Tulong! Ilang disciples mula sa iba't ibang sekta, pawang makukulay ang suot. Nagpapanik na tumatakbo papalapit. Sinusundan sila ng isang halimaw na 3 metro ang taas. Punong-puno ng mga buto sa katawan. May aura ng golden core sa katawan. May daladalang malaking bato na apoy. Bawat hampas, lumalalim ang lupa. Blood corpse puppet yan. Tumatakbo na. Pinakauna tumatakbo, isang matabang maliit na tao. Buong mukha puno ng dugo. Mahigpit ang kapit sa basag na brush. Mamamatay na ba ako? Master, wala pa akong asawa. Biglang, may naramdaman siyang bumangga sa paa niya. Aray ko, nadapa siya, parang kumain ng lupa. Kasunod niyan, parang nahawa din yung halimaw. Yung malaking paa niya, saktong tumapak sa isang mukhang ordinaryong bilog na bato. Pag umikot yung bilog na bato, na out of balance agad yung dambuhalang katawan ng halimaw. Yung hawak niyang butong pamalo sa hangin. Malakas na bumagsak sa daliri ng paa niya. Sumigaw yung halimaw ng sobrang lakas. Hinawakan niya yung paa niya at tumalon sa lugar. Saktong tumama siya sa isang matulis at malaking bato sa gilid ng bangin. Matibay at eksaktong tumusok sa likod ng ulo ng halimaw. Nag-twitch ng 2 beses ang katawan. Biglang bumagsak at hindi na gumalaw. Tahimik ang lahat. Dahan-dahang dumilat yung maliit na monghe na natumba. Tinitingnan niya yung eksena sa harap niya. Ito ba yung sinasabing pagpapakamatay? Sa hindi kalayuan, sa damuhan. Tahimik na binalik ni Lucien, yung sinulid ng espiritual na lakas na kasing nipis ng buhok. Grabe, para lang mamatay bigla tong dambuhala. Ang hirap kaya nito sa akin. Yung pag-compute pa lang ng anggulo ng pagkakadapa niya, at tigas ng batong yun. Naubos ang milyon-milyon kong brain cells. Napabuntong hininga si Lucien. Palihim na sanang aalis na siya. Sino ang tumulong na senior? Mabilis din mag-react yung maliit na monghe. Agad siyang tumayo mula sa lupa. Ako po si Duan Feng mula sa Tianjimen. Maraming salamat po sa pagligtas, senior. Napatigil bigla si Lucien. Kung lalabas ako ngayon, mahahalata ako. Umikot ang mata niya. Dumiretso siyang humiga sa lupa. Ginulo niya yung buhok niya at hinaplos ang mukha niya. Tapos nagsimulang sumigaw sa sakit. Yung paa ko. Paano na? Bali ang paa ko. Napahinto si Duan Feng. Sumunod siya sa boses. May nakita siyang disipulo na suot ay sirang robe ng King Yunsek. Nakahiga sa damuhan at umiikot habang hawak ang binti niya sa sobrang sakit. Agad tumakbo si Duan Feng para tulungan si Lucien. Kaibigan, nasugatan ka rin? Ano ba tong bagay na to? Sobrang nakakagulat. Kanina tumatakbo pa ako. Tapos bigla akong nadapa sa bato. Tapos nakita ko yung dambuhala, namatay mag-isa. Nanaginip ba ako? Sinusuri ni Duan Feng si Lucien mula ulo hanggang paa. Ikaw ay nasa 2 antas ng ki. Mahina ang iyong aura. Malinaw ang mga mata mo, pero mukhang tanga. Isa ka talagang walang silbi. Per, grabe yung swerte mo. Yang blood corpse puppet ay may lakas ng jindan. Ang tanga, namatay sa sarili niyang kakulangan. Mukhang may malakas kang kapalaran na nagpoprotekta sa'yo. Haha, sa tingin ko nga, maganda ang swerte ko. Pare sandali lang. Since walang nangyari, aalis muna ako. May naghihintay sa akin na kapatid na babae para kumain sa bahay. Pare, sandali lang. Puro ganitong monster dito sa Secret Realm. Kung ikaw ay nasa key stage lang, tiyak na mamamatay ka dito. Mas mabuti pa, sumama tayo. Hindi man ako malakas sa labanan, pero medyo magaling ako sa pagtukoy ng swerte at malas. Mukhang kakaiba ang mukha mo. Kahit madilim ang iyong glabela, pero parang may swerteng papunta mula sa silangan. Kasama ka, malamang mabubuhay ako. Napangiwi si Lucien. Grabe, gusto ng matabang to sumama sa akin. Wag na, simula bata ako malas na talaga. Bago pa matapos ang sinasabi, biglang gumuho ang bundok sa malayo. Nagkaroon ng mas matindi pang bloodlight sa himpapawid. Nagsimula na ang second stage ng array. Sign ng Big Brother. Ang Sacred Gate ay nasa timog silangan. Pare, bilisan mo. Pag huli ka, hindi ka naaabot. Sa timog silangan ang array core. May nagbabantay pang 2 beast sa 2 antas. Ang kompas ng matabang to. Malamang defect pang pinduo-duo. Pero kumikislap ang mata ni Lucien. Kung kailangan pumunta sa array core. Sige, sakyan na lang ang daloy. Saktong kailangan ko ng witness na magsasabi na wala ako. Ebidensya. Oy, dahan-dahan lang. Nalaglag ang sapatos ko. Timog silangan, Loxiagu. Dating maganda ang paligid dito sa valley na ito. Ngayon, nababalutan ng makapal na blood mist. Sa bungad ng valley, 2 malalaking blood corpse ang nakadapa. Beast sila sa 2 antas. Lakas nila, parang jindan na perfected. Makapal ang balat nila. Ang hirap nilang labanan. Hila-hila ni Duan Feng si Lucien papunta sa valley. Hingal na hingal. Nakita agad ang 2 monster. Patay, mali ang kompas ko. Hindi ito exit, kamatayan ito. Parang hellgate ito. Naamoy ng 2 blood corpse ang presence ng tao. Dahan-dahan silang tumingin pataas. Pulang-pula ang mga mata, nakatitig sa 2. Kasabay ng isang malakas na sigaw. Yung 2 blood corpse, tumakbo parang kidlat papunta sa kanila. Pare, tumakbo ka. Urgent spell, go. Sumabog ang gourd. Nagliwanag ang apoy. Pag nawala ang usok, walang galos ang 2 blood corpse. Mas lalo pang nagalit sila. Paano kaya ito labanan? Grabe, sobrang kapal ng balat nila. Nagtago si Lucien sa likod ni Duan Feng. Medyo ipinikit ang mata. Biglang bumagsak mula langit ang ningning ng espada. Parang isang linis na Milky Way ang sword light. Mabilis niyang hiniwa ang blood mist. Yung naunang blood corpse, hindi man lang nakasigaw ng malakas. Diretsong bumagsak sa lupa. Kasunod nito, isang taong nakasuot ng puting robe, lumapag sa harap nila. Ibinabalik ang espada sa chef. Lumilipad ang buhok. Si Xiao Chayan yon. Nasagip ng sacred son ng Tian Dao sect.
Salamat sa pagkakaligtas, Sacred Son. Hindi pinansin ni Xiao Qianhe si Duan Feng. Tumingin siya lampas sa matabang lalaki. Direktang nakatingin kay Luchen na nasa likod. Sa kanyang golden eyes, nagningning ang gintong liwanag. Parang inuuwa niyang makita nung sino si Luchen. Nag-alala bigla si Luchen. Masyado palang matalas ang instinct ng batang ito. Nagkunwari agad siyang parang natulala sa takot. Nanginginig ang tuhod. Diretsong naupo sa lupa. Grabe, muntik na akong mamatay. Diyos ba yun? Pinagmasdan ni Xiao Qianhe si Luchen ng 3 segundo. Sa kanyang paningin, napakanipis ng spiritual power sa katawan ni Luchen. Barado ang meridians. Talagang walang silbi sa lahat ng walang silbi. Baka sobra akong nag-aalala. Ano ang pangalan mo? Sacred Son, ako po ay si Luchen. Luchen po ang pangalan ko. Disipulo po ako ni Ziru Feng mula sa Qingyun Sect. Luchen, narinig ko na maswerte ka sa arena. Salamat sa mga senior sa pagbigay daan. Swerte rin ay uri ng abilidad. Kung ganun ka kaswerte, gawa ka naman ng favor para sa akin. Bait mo yang bis dito. Subukan ko ang espada ko. Hindi lang ito pagsubok ng espada. Sinusubukan niya rin ako. Kung ako ay expert sa ganitong deadly na utos, tiyak magpapakita ako ng kahinaan. Kung mahina ako, direkta akong mamamatay. Ang lupit ng utak niya. Sacred Son, 3 antas pa lang ako ng ki. O baka patayin mo na lang ako ngayon. Grabe naman, Sacred Son, sobra na ito. Mamamatay siya dyan. Tahimik. Sige, ako na. Sige na, gagawin ko na. Pag nakatalon ang Blood Corpse sa harap ko, gagawa ako ng patangan na evasive move. Para mukhang maswerte lang ako kay Xiao Qianhe. Nakapag-iwas ako sa deadly attack. Pwede ko pang magkunwari. Hoy, malaki at tanga. Sa mismong sandali ng Blood Corpse, bago niya ako kagatin sa leg, biglang gumalaw ang bato sa paanan ni Luchen. Ay, napahiga si Luchen paatras. Dumiretso ang katawan niyang bumagsak. Kagat ng Blood Corpse, walang tinamaan. Malaking ngipin, nagkapatong sa ibabaw ng ilong ni Luchen, 1 sentimetro lang. Isang tunog ng kapangil na nakakakilabot. Kasabay ng hiss, dumating ang espada ni Xiao Qianhe. Tumpak ang piercing ng sword light sa Blood Corpse. Lumampas ang malawak na bibig, natamaan ang utak nito. Ang malaking katawan, na itulak hanggang kay Luchen na natumba. Tumigil sa ibabaw ni Luchen, napadagan siya ng husto. Tanging paalang na nanginginig ang nakalabas. Ibinaba ang espada ni Xiao Qianhe. Nawala ang golden light sa kanyang mata. Grabe, talagang nakaiwas siya. Sa mismong sandali, malinaw niyang nakita. Si Luchen napahiga dahil sa nadapa sa bato. Pure accident lang. Walang spiritual power na gumalaw. Walang trace ng art sa katawan. Mukhang sadyang maswerte lang ang walang silbi. Nawala na ang huling duda ni Xiao Qianhe. Lumapit siya sa pile ng corpse. Tinadyakan ang blood corpse. Lumabas si Luchen na puro putik at alikabok. Kaya mo pa bang gumalaw? Buhay pa ako, buhay pa. May saglit na disgust sa mata ni Xiao Qianhe. Walang kwenta ang ganitong mga langgam. Aalis na, doon mismo ang array core sa harap. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Diretsong pumasok sa valley si Xiao Qianhe. Pare, grabe kang galing. Buhay ka pa din. Sabi ko nga, kapag sumama sa'yo, may makakain. Tapos na ang pagsubok ha? Ngayon naman, ako naman ang magpiperform. Sa ilalim ng Loxiago, may malaking altar dito. May blood red na banner sa gitna ng altar. Tuloy-tuloy nitong hinihigop ang blood aura sa paligid. Isa ito sa 8 major array cores. Sa ngayon, sa paligid ng altar, marami ng disciple ng Blood Evil Sect. Pinakamataas ay isang elder sa Jindan early stage. Lakasan ng sword attacks. Utos ng Sacred Son. Dapat may pagising ang magic seed sa loob ng 1 oras. Biglang sumugod ang sword light. Si Xiao Qianhe, isang tao, isang espada, parang walang kontra. Agad niyang pinatay. Ilang disciple ng Blood Evil Sect. Nagkaroon ng gulo. Nagtago si Duan Feng sa likod ng bato, nanginginig sa takot. Bakit ako kasama sa laban? Sige, hanap muna ako ng tea. Sumigaw si Luchen, diretsong tumakbo papasok sa kagubatan. Pagpasok niya sa kagubatan, ngayong natanggal ang panik sa mukha ni Luchen. Sa tingin ko walang problema kung sirain ito ni Xiao Qianhe. Ang gagawin ko ay linisin ang mga natira, at kumuha ng konting interes. 3 milya mula sa Luoxe Valley, isang grupo ng Blood Fiend Sect na nakapulang damit, nagbabantay ng mga bihag na disipulo mula sa ibang sekta. Dalian nyo ang babagal nyo, gusto mong patayin kita ngayon din? Parang awan nyo na palayain nyo kami. Palayain? Pagdating natin sa altar, kayo ang magiging pinakamagandang pataba. Nang biglang, umihip ang kakaibang hangin. May lumabas na nakaitim na lalaki mula sa gubat. Nakasuot siya ng puting maskara. Nasa likuran ang mga kamay, at tahimik na nakatayo sa gitna ng daan. Hinarangan ang daan. Sino yan? Lumayas ka. Di mo ba nakikitang Blood Fiend Sect ito? Hindi nagsalita ang nakaitim. Bahagya lang siyang tumingala. Ang maskarang walang laman ay tila nakatitig sa kanilang lahat. Nagpapanggap pa, nagalit ang disipulo at agad umatake. Isang marahan na tunog, biglang nahati sa gitna ang espada at naging dalawa. Sumuka ng dugo at natumba ang lalaki. Nawala ng hininga, nanlaki sa takot ang mga mata nila. Mortal. Isa siyang mortal. Unang galaw, hatol. Takbo. Bilis, ang maalamat na Diyos ng pagpatay. Natauhan ang mga natira. Hindi ba siya yung pinag-uusapan sa Loafing Slope? Ang walang mukhang Grim Reaper. Iniwan nila ang mga bihag at mabilis na tumakbo. Hindi sila hinabol ng nakaitim. Inunat lang niya ang isang kamay at pumitik sa hangin. Yumanig ang hangin. Umatake ang mga balang hangin. Saktong tumama sa likod ng mga tumatakas. Bumagsak ang lahat ng taga Blood Fiend Sect. Ang mga bihag na disipulo ay tulalang nanood, nakalimutang huminga. Lumapit ang nakaitim sa sugatang babae at binigyan siya ng gamot. Pumunta ka sa kanluran, ligtas doon. Pagkatapos ay umalis siya. Humihip ang itim niyang kapa. Ginoo, ano po ang pangalan niyo? Walang pangalan. Gumagawa lang ng tama. Ang daming laman ng bulsa ng mga ito. Nakakuha ako ng 30,000 spirit stones at magagandang sandata.
Mas maganda ito kaysa sweldo sa sekta. Tumingin siya sa direksyon ng Luoxia Valley. Tinago ni Lucien ang maskara, nagsuot ng punit na damit at ginawang dugyot ang sarili. Tapos huminga siya ng malalim. Inayos ang reaksyon niya. Tumakbo pabalik at sumigaw ng tulong. Nawawala ako. Ang dilim dito. Nang makabalik siya sa pasukan ng lambak, nakita niya si Xiao Tianhe na tinago ang espada. Puting damit na may dugo, parang Diyos ng digmaan. Hangang-hanga si Duan Feng kay Xiao Tianhe. Habang nagtago si Lucien sa gilid at tiningnan ang status sa itaas niya. Level ng aura, K-Refining Stage 3, 99%. Muntik na. Muntik na naman akong mag-level up. Pinunasan ni Lucien ang pawis, pero simula pa lang yan. Wala pa yung totoong halimaw. Tumingin siya sa pinakadulo ng sikretong lugar. May maitim na usok doon. Isang pares ng lilang mata ang gumigising. Gitna ng Qianlong Secret Realm. Dati itong lumang altar. Pero ngayon ay naging larangan ng digmaan. Nabiyak ang lupa. Pumutok ang pulang lava mula sa lupa. At amoy malansa sa paligid. Sa gitna ng sirang altar, lumulutang ang malaking itim na itlog. Hawak ni Xiao Tianhe ang espada. Nakatayo malapit sa itlog. Ang dating malinis na puting damit ay maitim na ngayon. Buwisit, hindi ito ordinaryong halimaw. Ito ang sinaunang Blood Demon embryo. Gusto buhayin ng Blood Fiend Sect ang Blood Demon Ancestor. Nang biglang, tumunog ang isang pagbasag. Nagkaroon ng bitak ang itlog. Isang maliit na kamay na may itim na kuko. Ang lumabas mula dito, at humawak sa gilid ng bitak. Pagkatapos ay pinunit ng halimaw ang itlog. At lumabas, lumutang ito sa hangin. Mukha siyang 10 taong gulang. Makinang ang balat, may mahabang pilak na buhok. Pero wala siyang mata, tanging itim na bangin lang. Si Lucien na nagtatago sa likod, ay nakadapa sa likod ng malaking bato. Kain ng breath concealing pills. Patay na. Tapos na tayo. Half step na sensol agad ang lakas niya. At purong enerhiya siya. Walang epekto ang pisikal na atake. Kakainin niya ang magic. Napakadaya nito, ang masaklap, naramdaman ni Lucien na ang tingin ng halimaw ay huminto sa kanya sandali. Kahit ki-refining stage 3 lang si Lucien, para sa mataas na antas na halimaw na to, hindi maitatago ang amoy ng malakas na enerhiya. Hindi ako pwede umate. Nandito pa si Xiao Tianhe, at yung matabang si Duan Feng. Kung papatayin ko siya ngayon, masisira ang pagtatago ko. Siguradong nakatingin dito ang Eye of Heaven. Pag naglabas ako ng Nascent Soul Aura, sa susunod na segundo, susunugin kami ng kidlat at magiging abo. Kailangan kong ilipat ang atensyon niya. Nang biglang, gumalaw si Xiao Tianhe. Halimaw, huwag kang mayabang. Heavenly Sword Art, Zan Wang, naakit ang halimaw sa liwanag, lumingon at hinawakan ang espada. Humiwa ang espada sa kamay niya at lumabas ang itim na dugo. Umiyak sa sakit ang halimaw, kasabay ng kanyang iyak, lumabas ang maraming itim na kidlat at umatake kay Xiao Tianhe. Lumiwanag ang mata ni Lucien, habang busy ang lahat sa laban ni Xiao Tianhe at ng halimaw. Lihim niyang inunat ang daliri at gumuhit ng sumpa sa lupa. Gravity Reversal, Thousand Catifall. Hindi ito pang atake, kundi isang suporta na magic. Pero hindi ito para sa kalaban, kundi para sa Elder ng Blood Fiend Sect. Ang Elder na nagtatago sa dilim, na handang umatake patago. Biglang bumigat ang kanyang katawan, dumulas ang kanyang paa, at mabilis na dumaustos palabas, eksaktong sa harap ng halimaw. Tumigil sa pag-iyak ang halimaw, at tiningnan ang pagkaing dumating. Ang Elder na may golden core, di man lang nakapagpasabog sa sarili, at nilunok ng buo ng halimaw. Habang nangyayari iyon, umatras si Xiao Tianhe sa karamihan, hinihingal ng malakas. Unang beses may lungkot sa mata niya. Wala na, ang bilis niyang gumaling. Maliban na lang kung may Nascent Soul Master, para burahin ang kanyang kaluluwa. Kundi lahat tayo mamatay dito. Tumingin siya sa paligid, mga takot na foundation building disciples, isang matabang manghula, at isang nagtatago sa sulok, nanginginig na ki-refining na basura. Wala na bang pag-asa? Pero sa susunod na segundo, bigla niyang dinilat ang mata. Ang gintong mata ay may determinasyon. Kung di pwede ang tama, gawin natin ang masama. Ang maitim na mata ng halimaw ay naghanap ulit sa karamihan para sa susunod na biktima na may lakas. Bukod kay Xiao Tianhe, si Su Qingji ang may pinakamataas na level. Gusto niyo pa bang mabuhay? Tumingala ang lahat at umasa sa sinabi niya. Kahit malupit ang halimaw na to, mayroon siyang kahinaan. Bago pa lang siyang lumabas, wala pa siyang isip. Alam lang niyang kumain. Kung may kukuha ng atensyon niya para dalhin siya sa Demon Sealing Array sa altar, kaya ko siyang kulungin gamit ang Heavenly Dao Token. Higanting bato. Ano, Senior Brother Xiao, anong ginagawa mo? Junior Sister Su sa Lufeng Slope, niligtas ka ng misteryosong nakaitim. Sigurado akong malapit lang siya, o kaya ay nandito sa paligid natin. Senior, alam kong pinapanood mo ang halimaw na ito. Hindi natin ito kakayanin. Pero alam kong mahalaga sa iyo ang batang ito. Ibibigay ko siya ngayon sa halimaw. Kung ayaw mong mamatay siya, lumabas ka na. Baby, Xiao Tianhe, nakakahiya ka bilang anak ng katuwiran. Ginawa mong panangga ang isang babae. Ang mga disipulo sa paligid, nagulat at nagalit lahat. Pero sa malamig na lakas ng espada ni Xiao Tianhe, at sa halimaw sa malayo, walang nangahas gumalaw. Nakatago si Lucien sa likod ng bato. Nawala na ang tamad na tingin niya. Xiao Tianhe, gusto mo talagang mamatay. Sabi ng isip ni Lucien, isa pa rin itong pagsubok. Pag pumalag siya, si Xiao Tianhe lang ang makikinabang. Pwedeng magkasundo silang supuin siya. Pag hindi pumalag, mamamatay lang ang disipulo ng Zezusek. Wala siyang mawawala, prangkahan ang perang ito. Sa ere, pinapanood ni Su Qingji ang papalapit na halimaw na bata. Hindi siya sumigaw, pumikit na lang siya sa kawalan ng pag-asa. Senior Brother. Paalam na. Tuwang-tuwa ang halimaw na bata, binuka ang mga kamay. Handang kainin ang paparating na pagkain. Sa kritikal na sandaling iyon, gumalaw si Lucien. Tumayo siya, parang tanga na takot na takot. Natatarantang tumakbo ng ilang hakbang. Natisod siya sa bato, ang direksyon ng pagkadapa niya. Saktong may sirang haliging bato. Na-trigger ang isang maliit na mekanismo ni Lucien, na matagal na niyang itinago dyan. Boom! Bumagsak bigla ang isang bahagi ng altar. Ang halimaw na bata na nanonood lang sa gilid. Nalugmok ang paanan, nawalan siya ng balanse. Diretso siyang nahulog mula sa ere. Bagsak siya sa malaking hukay. Hawak-hawak ni Lucien ang bukol sa noo niya. Bumangon mula sa lupa. Sumigaw siya at itinuro ang hukay.
May butas dyan. Nahulog ang bata sa hukay. Bilisan, ilibing siya. Habang ngayon, sabay-sabay natin siyang atakihin. Ilibing siya roon. Parang ulan na umulan ng napakaraming spell sa hukay. Boom boom boom, nagkalat ang alikabok. Formasyon, habang nakulong siya. Paganahin ang ceiling formation. Pero huli na, isang haliging pulang liwanag, sumabog sa lupa at sa mga spell. Tumagos papuntang langit, lumipad palabas ang halimaw na bata. Ibang-iba na itsura niya ngayon, wala na siyang dating kakyutan. Lumaki ang katawan niya hanggang 3 metro, punong-puno ng matutulis na buto. May lumabas na pakpak tulad ng paniki sa likod. Itim ang mga mata niya, tiningnan si Xiao Chayanhe. Tiningnan din si Su Qingsh, at nakatitig siya ng matindisa. Kay Lu Chen na may hawak pa rin sa noo. Hinahatak siya ng instinct ng hayop. May kinalaman ang butas at ang taong ito. Patay, binigkas ng halimaw na bata ang salitang iyon. Sa susunod na sandali na wala siya, lumabas siya bigla sa harap ni Lu Chen. Ang lakas na kayang sirain ang proteksyon ng Jindan Stage. Mabilis na sinunggaban ang ulo ni Lu Chen. Senior brother. Nakita ni Lu Chen ang malablagi na claw na malapit na. Patay, wala ng takas. Nakikita niya ang claw sa sarili niyang mata. Sa 0.01 segundo, nagdesisyon siya ng baliw. Reverse Realm. Absolute Defense, activate. Isang napakalakas na pagsabog. Lumaganap ang enerhiya mula kay Lu Chen papalibot. Nabiyak pati mga bato sa paligid. Nawala ang alikabok. Nakataas pa rin si Lu Chen na parang nagdedepensa. Malalim na lumubog ang mga paa niya. Sa tapat niya, ang nakakatakot na halimaw na bata. Hawak ang sariling kanang kamay. Nagpapaikot-ikot sa sakit sa lupa. Umiiyak siya. Paano nangyari yon? Hindi nasira ng espada ko ang katawan niya noon. Pero nabasag lang ng lumang bote ng alak. Kahit na napigilan niya, yung recoiling force, halos nawala ang laman loob niya. Ang bote ng alak ang tanging tunay niyang sandata. Kasing tibay ng immortal artifact. At dahil puno ng spiritual energy niya, talagang napakatibay. Master, ikaw nga ang tumutulong sa akin. Ito ba ang treasure na pinamana mo, Master? Totoo, naligtas ako. So may spiritual protection pala. Yung bote ng alak, isang sinaunang yaman, kaya pala laging nasa baywang niya. Ang tunay na life-saving artifact pala iyon. Umiyak lalo ang halimaw na bata sa lupa. Ramdam niyang masyado siyang nainsulto. Tinigil niya ang pag-iyak, binuka ang bibig. Lahat ng enerhiya sa paligid humata, papunta sa bibig niya. Isang madilim na pulang bola ng enerhiya na buo sa bibig niya. Palaki ng palaki. Ang alon ng lakas nanginginig ang buong dungjon. Masama, to ang Blood Demon Howl. Pag sumabog ito, tayong lahat mamamatay. Nag-ipon siya ng lakas. Pigilan siya agad, lahat nagpakawala ng ata. Pero kinain ng energy ball lahat ng ata. Pati lakas nila napunta sa kanya. Mas lalo pang lumaki ang bola ng enerhiya. Parang maliit na araw sa ibabaw ng mga tao. Lumuhod si Lu Chen sa lupa. Pinunasan ang dugo sa bibig. Nagingit-ngit na si Lu Chen sa loob. Grabe, endless na naman. Tiningnan niya lahat sa paligid. Lahat nakapikit at sumuko na. Iba nagtatakbuhan. Walang pumansin sa kanya. Si Xiao Chayanhe din, nasaktan ng energy wave. Nagpapahinga siya. Good chance, matalim ang mga mata ni Lu Chen. Para lang siyang panik na mortal. Dinampot ang piraso ng ladrilyo sa lupa. Bahala na. Lalaban ako. Sinimulan niyang tumakbo, mga 3 metro mula sa halimaw. Tumalon si Lu Chen. Niwasiwas ang braso, ang ladrilyo sa kamay niya. Pinuno naman ng tagong lakas. So ba't hindi, mapanganib na puwersa ng pagkawasa. Tumigil ka. Isang nakakabinging tunog na umalingaw. Tumama ng malakas ang ladrilyo ni Lu Chen. Direktang binanatan ang energy ball. Ang energy ball nasisira sa lahat. Napabalikwas sa lalamunan ng halimaw. Napilitan siyang lunukin ito. Sa susunod na sandali, nanlaki ang mata niya. Namuti agad ang mukha niya. Di na siya nakasigaw pa. Parang lobo na napunit ang katawan. Sumabog siya sa ere na parabang fireworks. Bumagsak si Lu Chen mula sa air. Bumagsak siya ng nakakahiya. Nakayuko siya sa lupa. Ang ladrilyo sa kamay niya nagkapulbos. Dahan-dahan siyang bumangon. Litong-lito siya. Pinasabog ko siya. Tahimik pa rin ang lahat. Mas tahimik pa kaysa kanina, 100 pa. Bukas bibig si Duande. Ni hindi niya naramdaman na nabali na ang panga niya. Bumagsak ang espada ni Xiao Chayanhe sa lupa. Posible pala talaga to. Walang kulang sa acting. Physical interrupt plus swerte, balik sa kalaban. Sana lusot na ito. Biglang noon, nawala sa ulap ang pulang fog. May lumitaw na pulang kristal. Dahan-dahang lumapag sa kamay ni Lu Chen. Bumilis ang tingin ni Xiao Chayanhe. Ibigay mo sa akin ang magic orb. Ano to? Mukhang candy ng hawthorn. Parang masarap. Pagkasabi, binuksan niya ang bibig niya. Nilunok ng buo. Kinain mo. Iyon ang magic core. Puno ng malupit na energy. Pwede kang sumabog at mamatay. Hinaplos ni Lu Chen ang tiyan niya. Parang nabusog. Iiksad, maasim. Tumingala si Lu Chen. Nasa stage 3 ng key refinement. 79.siyam na. Patay, magiging overlord na talaga ako. Shit, nagkamali ako. Grabe, parang demon core ng divine stage level 2. Kahit ako, di ko agad matunaw lahat. Sinubo mo talaga? Di ka sumabog. Medyo bloated. Baka lumana. Huminga ng malalim si Xiao Chayanhe. Sumiklab muli ang gintong ilaw sa mga mata niya. Walang kahit sinong key refinement cultivator na kayang lunukin ang buhay ang demon core. Maliban na lang kung, habang sinusuri ni Xiao Chayanhe si Lu Chen, biglang lumindol ang lupa. Tuluyan ng gumuho ang altar. Lumawak ang mga bitak sa paligid. Unti-unting nawala ang red barrier sa langit. Lumabas ang chaotic space sa likod. Hindi maganda. Patay na ang demon race. Nawala ang energy core ng Secret Realm. Malapit nang bumagsak ang Secret Realm. Ang special storm ay malapit nang wasakin dito. Dali, hanapin ang labasan. Ilan lang ang nakaligtas. Nagmadaling tumakbo pabalik sa teleport point. Ngunit pagdating nila sa teleport point, lahat ay nawala ng pag-asa. Yung dating bughaw na teleport array, ngayon naging madilim. Sa gitna ng array, may nakalutang na pulang ilaw. Mahigpit nitong pinagsarahan ang labasan. Ito ang panukala ng Blood Fiend set. Ito ang Soul Lock Array of Extinction. Kapag namatay ang Demon Race, aktibo agad ang array na ito. Walang takas na pwede dito. Lahat tayo'y masasama, ako na. Sword Technique, Breaking Void.
Imposible yan. Malakas ang aray, parang nasa babayan level power. Walang silbi. Ang aray na to, konektado sa ley lines ng Secret Realm. Kailangan mong wasakin buong Secret Realm para masira. Kung hindi, impossible. Maliban na lang kung... Maliban saan? Bilis, sabihin mo. Kailangan pumasok sa core ng aray. Putulin ang ley line connection. Pero yung butas may matinding repulsion spell. Kung mas mataas ang lakas, mas malakas ang pagtulak. Mas mataas ang kapangyarihan, mas malakas ang pagtutulak. Kailangan, sobrang hina ng lakas. Halos walang cultivation. Baka siya lang ang magkasya papasok. Tahimik ulit ang lahat. Sabay-sabay silang lumingon. Nakatingin sila sa kanto. Kay Luchen, nahawak ang tiyan at umuungol. Sobrang baba ng lakas. Parang siya lang talaga para dito. Suking burado ang luha. Umaasang nakatingin kay Luchen. Big bro. Tinitigan ni Luchen ang butas. Ang dami niyang gustong murahin. Parang sobrang lapit ng eksena sa kanya. Ayoko pumasok dyan. Mukhang delikado. Paano kung may daga sa loob? Kung ayaw mong mamatay, ikaw na ang magtanggal. Ikaw lang makakapasok. Pag nabuksan, panatag ang purple bamboo pick sigurado. Pag hindi, papatayin na kita ngayon din. Wag. Wag kang gumalaw. Sige na, papasok na ako. Pero ang sakit ng tiyan ko. Pwede bang dahan-dahan? Bilis. Sa loob ng butas, makitid ang kuweba dito. Punong-puno ng rune sa paligid. Sa gitna, may nakatusok na pulang gintong poste. Tuloy-tuloy nitong hinihigop ang ley line energy. Ganito ng simpleng reverse spell. Pang-uto lang sa mga tulad ni Xiao Chayanhe. Pero ayos din ang design. Para sa mga eksperto talaga to. Sakto, ilalabas ko inis ko rito. Lumapit si Luchen sa post. Hindi niya sinubukang bunutin o putulin. Pukol lang ng isang daliri. Maingat na tinapik ang poste. Wheel of reversal. Open the floodgates. Ang nagwawalang energy sa katawan niya dahil sa Devour Box. Walang mapuntahan, kailangan ilabas. Nahanap agad ng lakas ang labasan. Hindi pinuputol ang ley line, kundi pinupuno. Papasabugin ni Luchen ang array na to. Naging maliwanag ang pulang poste. Parang bibigay na sa bigat. Kumukutitap ang mga rune sa taas. Una pula, tapos pumuti. Nagkaroon ng bitak sa poste at tuluyang sumabog ng pino. Sa labas naman, yung dating hindi nababasag na red shell. Parang namatayan ng kuryente, kumurap 2 beses. At tuluyang nawala. Nagningning uli ang bughaw na liwanag ng teleport array. Wasak na ang array. Ayoko na, suko na ako. Kaibigan. Ikaw ang naging tagapagligtas ko. Ang swerte mo grabe. Pasok mo lang tapos okay na. Ako, nadapa lang. Parang may natapakan ako. Biglang sumabog ito. Tadhana na ba talaga? First time nag-doubt si Xiao Chayanhe sa sarili niya. Naguluhan siya sa desisyon niya. Sumasabay na ang pagguho ng Secret Realm. Nag-uunahan na silang pumasok sa portal. May space fluctuation. Naglaho silang lahat. Ilang sandali, lubos nang nawasak ang Qianlong Secret Realm. Naging alikabok sa kalawakan. Sa plaza ng Qingyun Sect, 5 major sects. Nagtipon ang mga master at elders. Lahat seryoso ang mukha. Tapos na tayo. Wala na, bagsak na lahat. Ang dami nating top disciples. Biglang may nangyari. Nag-twist bigla ang space sa gitna ng plaza. May tumalsik na mga tao, basang-basa. Nakisiksik si Luchen sa karamihan. Bumaba siya, dumiretso ulit sa tabi. Tiningnan ang display sa ulo niya. Level 3 sa key training. Warning, 7 energy overflow risk. Kailangan bumalik sa purple bamboo peak agad. Hinawakan ni Luchen dibdib niya. Pawis na malamig ang tumutulo. Pero, habang paalis na siya, biglang dumilim ang langit. May dumating na napakatinding aura. Walang babala, bumaba lang. Sa plaza, lahat ng hindi pa gold core, napaluhod agad. Hindi na makatingala. Heavenly might ito. Narito na siya para pumatay. Sobrang ingay sa Secret Realm. Kaya napansin niya, unti-unting gumalaw ang higanting mata. At sa huli, nakatingin sa mga yuaning sect master sa ibaba. May napakalakas na boses, walang gender. Sumabog sa isipan ng lahat. Ang lahat ng nasa taas ay mga magnanakaw ng dao. Dapat patayin ang mga magnanakaw ng dao. Bumaba ang golden lightning mula sa higanting mata. Yung elder ng Aemon sect sa harapan. Hindi na nakasigaw ng husto. Nabura siya sa isang iglap. Pumikit lang yung Gent Ae. Sunod-sunod pang mga kidlat ang bumagsak. Ganyan ang batas ng Heaven's Dao. Ang pagsasanay ay laban sa langit. Magnanakaw ka ng spiritual energy ng mundo. Kung mahina ka pa, dead lang ako sa'yo. Pag masyado ka ng malakas, aalisin ka bilang pesting dapat alisin. Nakaluhod si Luchen. Excited siya ngayon. Sa wakas, nakita kita ng malapitan. So ganito kinakalaban ang Heavenly Dao. Program lang pala sa mas mataas na dimension. Tumigil ang Gent Aye sa Xiao Chayanhe. Nagtagal ang tingin kay Xiao Chayanhe. Si Xiao Chayanhe, kahit gold core peak lang. May Heavenly Dao sex secret technique siya sa katawan. At kanina sa Secret Realm, napukaw siya dahil sa Devour Box. Nagamit niya, kaya nagbago ang state niya. Nagsimulang lumabas ang yuaning aura. May konting yuaning aura na tumatakas. Potential evil Dao follower. Muling umalingaw ang malakas na boses. May paparating na mas manipis na kidlat. Tahasang patama na kay Xiao Chayanhe. Walang panlaban sa ganitong lakas. Walang silbi ang golden vision niya dito. Pumikit si Xiao Chayanhe. Bumaba na ang kidlat. Patay na dapat si Xiao Chayanhe. Kung mamatay siya, imbestigahan ng Heavenly Dao sect. Damay buong Qingyun sect. Pati si Suking hindi makakatakas. Malalim huminga si Luchen. Biglang huminto ang wheel of reversal sa katawan niya. Sa sandaling iyon, tumodo ang secret power niya after 20 years. Yung wild energy inom ng Devour Box rumagasa. Parang nag-overflow ang lakas ng tubig. Pinagsiksik ni Luchen ang energy sa kanyang daliri. Reverse Realm. Stealth Mode, Finger of God, habang babagsak na ang kidlat kay Xiao Chayanhe. Bago tumama sa ulo niya, pinaulanan ni Luchen ng daliri ang Gent Aye. Parang pumutok ng daliri papataas. May lumabas na manipis na wave mula sa daliri niya. Direktang tumama sa pupil ng Gent Aye. Sa langit, tumigil bigla ang golden Gent Aye. At kasunod nun, may itim na bitak mula gitna ng mata. Magiging kidlat sana kay Xiao, biglang nawala sa ere. Sa ere naglahong parang wala na. Yung Gent Aye, nagsara agad. Kasabay ng pagkakawala ng bitak, naging normal na ulit ang langit. Muling luminaw ang kalangitan.
Tahimik na tahimik ang plaza, parang may namatay. Nagkakatinginan ang lahat, walang nakakaintindi sa nangyari lang. Nakabalik si Xiao Tianhe mula sa bingit ng kamatayan. Nalilitong dumilat siya, tumingin siya kay Luchen sa likuran, may halong damdamin. Nagkataon lang ba ito o may ibig sabihin? Sa oras na iyon, si Luchen, habang naguguluhan pa ang lahat, palihim niyang kinuha ang isang patak ng banal na dugo sa harap niya at sinipsip ito sa kanyang daliri. Nilamon ang dugo ng langit, pinatakbo ang reverse wheel para mag-upgrade. Kasalukuyang antas, ordinaryong tao zero. Ordinaryong tao na ako, sa wakas. Sulit na sulit ang nangyaring ito. Sa plaza ng King Yun Sect, kasabay nito, bumalot ang nakakasakal na damdamin ng kawalang pag-asa. Nawasak lahat ng malalakas na pinuno ng 5 sekta. Ang natira na lang, ilang elder ng Golden Core na takot at mga disipulo ng Foundation Establishment. Manahimik kayong lahat. Anong silbi ng takot? Patay na ang mga patriarch. Tayo na lang ang buhay. Bilang buhay, kailangang protektahan ang sekta. Nakatutok ang pansin ni Xiao Tianhe. Sa isang sulok, si Luchen na nakatago sa likod ni Su Qingsh. Luchen, lumapit ka. Anong balak mo, Senior Brother Xiao? Si Senior Brother, tulala kanina sa takot. Papahirapan mo pa ba siya? Nagpanggap lang siyang tulala, sa palagay ko. Yung huling atake bago umalis ang Heavenly Dao, nagmula sa direksyon mo. Yung umatake, kahit nakatago ang one finger to the air, hindi mo ako maluloko. Anong sinasabi niyo, Holy Son? Anong will ang tinutukoy mo? Ang nakita ko lang, yung malaking mata sa langit. Biglang dumugo, akala ko nagka-iritasyon siya, Nagpapa-acting ka lang ba? Malalaman natin yan agad. Inilunsad ang spiritual sense ni Xiao Tianhe. Parang alon na sumugod sa katawan ni Luchen. Pagkalipas ng 10 paghinga, lalong sumama ang aura ni Xiao Tianhe. Sa loob ni Luchen, wala siyang nahagilap na lakas ng espiritu na parang karagatan. Puno lang ng kawalan. Bakit ganito? Nasaan ang cultivation mo? Yung real mo sa key-refining, wala na. Lahat na wala. Nung tumingin sa akin yung malaking mata, parang may nabasag sa loob ng katawan ko. Tapos naging ordinaryong tao na lang ako. Ang kawawa ko naman. 10 taon akong nag-cultivate, key-refining pa rin. Ngayon, pati yun wala na. Baka nga ako ang nagkamali ng hinala. Yung atake ba talaga? Galing lang sa isang hermit na dumaan? Dahil nawala na ang cultivation mo, hindi ka nakabilang sa aming mga cultivator. Ayon sa batas ng mundo ng kultibasyon, bawal ang ordinaryong tao sa inner sect. Luchen, pinapaalis ka na sa inner sect. Hindi pwede. Si Senior Brother, para sa sekta, naging ganito. Hindi niyo siya pwedeng paalisin. Hindi nagpapakain ng tambay ang sekta. Lalo na ngayong may malaking pagsubok tayo. Kulang na kulang ang resources. Kung mananatili siya, tagalinis na lang siya. Okay lang, maging tagalinis siya. Basta nasa Purple Bamboo Peak siya. Buong buhay ko siyang susuportahan. Tinitigan ni Xiao Tianhe si Su Qingji ng malalim. At tinignan din si Luchen na kunwaring umiiyak sa lupa. Bahala ka na, sabi niya. Tumalikod siya at umalis. Gabi sa Purple Bamboo Peak. Nakaupo pa rin si Luchen sa sira niyang rocking chair. May hawak na banga ng alak. Pinagmamasdan ang mga bituin. Wala na talagang nagbabantay sa akin. Ang reverse wheel niya, lubos nang nagbago. May dumadaloy ng misteryosong gininto ang guhit sa surface. Dahil sa banal na dugo ng langit, ang katawan niya ay tunay nang nagbago. Naging legendary na immortal na katawan. Pumikit si Luchen, tumingin sa bituin. Nang nasipsip niya ang banal na dugo, nagkaroon siya ng di kumpletong alaala sa isipan. Pala, ang sinasabing mundo ng kultibasyon. Isang pinapatakbong hasyenda lang pala. Bawat 1000 taon, aanihin lahat. Ang malalakas ay hindi pampatibay lang, kundi pagkain ang habol. May mas malaki pang lihim sa likod ng Heavenly Dao ay, kung ganyan ang gusto niyong laro. Sige, laro tayo hanggang dulo. Pero ngayon, sino ang mga ngaso at sino ang magiging biktima, hindi sigurado. May hindi na yata makapaghintay. Sa labas ng King Yun Sect Gate, makapal ang ulap, malakas ang demonic energy, libo-libo ang halimaw na parang alon. Parang itim na baha na nilamon ang paanan ng bundok. At sa langit pa, may lumulutang na mahigit 10 itim, na digmaan na barko. Iyon ay alliance ng mga rogue cultivator mula sa Chaotic Star Sea. Ngayong araw, wawasakin ang King Yun. Walang matitira kahit manok o aso. Hindi na kayang ipagtanggol. 3 demonyong kalaban, halos nasisilang ang Yuanying. May 1000 cultivator ng Golden Core pa sila. Tapos na tayo. King Yun Disciples, labanan hanggang kamatayan. Kasama din sa crowd si Su Qingsh. Lumingon siya sa Purple Bamboo Peak. May determinadong kislap sa mata niya. Senior Brother, magtago ka mabuti. Hinugot ang espada, sumugod sa nagbubukas na butas sa defense. Sa Purple Bamboo Peak, nakahiga pa rin si Luchen sa rocking chair. Dahan-dahan siyang tumayo. Nag-inat sandali, lumapit sa sulok, kumuha ng walis. Marumi na, walisan ko na. Sa labas ng King Yun Sect Gate, walang hadlang ang libu-libong halimaw at rogue cultivator. Nag-uunahan pumasok. Matindi ang patayan sa King Yun Disciples. Si Su Qingsh, sinabayang umatake ng 2 rogue cultivator ng Golden Core. Marami na siyang sugat, nanganganib na. Hahaha, ito ba ang sikat na righteous sect? Walang laban, biglang natahimik ang paligid. May espesipikong, presensyang sobrang lakas, nanginginig ang kaluluwa. Bumagsak mula sa tuktok ng Purple Bamboo Peak. Pilit na nagtataas ng ulo ang lahat. Sa tuktok na balot ng ulap, may aninong tao. May hawak siyang walis, nagwawalis lang siya. Bawat walis niya, kumakalog ang buong mundo. Unang walis, naglaho ang ulap. Pumasok ang araw. Pangalawang walis, libu-libong halimaw na atake. Parang binura ng pambura. Biglang naging abo, walang tunog. Ikatlong walis, mga high-level demon. Naging usok na itim, naglaho agad-agad. Tatlong walis lang, baliktad ang nakamamatay na sitwasyon. Tahimik uli ang paligid. Ito. Anong klase itong kakayahan? Ayos, malinis-linis na ngayon. So, ikaw nga pala. Buong buhay ko, hinahabol ang di umiiral na kalaban. Hindi ko alam ang tunay na Diyos, nagwawalis lang pala. Yan ang senior brother ko.
Hindi ko inasahan, sobrang galing mo talaga. 3 araw pagkatapos, Purple Bamboo Peak Orchard. Nakatayo si Lucien sa may pintuan, may dalang bag. Pulang-pula ang mata ni Sukingge sa harap niya. Senior brother, talagang aalis ka na ba? Ang laki ng mundo, gusto ko ring makita. Siguro mas maganda ang tanawin sa itaas. At hindi na ako kasya dito sa mundo. Kung mananatili pa ako, magigiba ang mundong ito. Babalik ka pa ba? Ito, para sa iyo. Uminom ka kapag na-miss mo ako. Pag may araw na nalasahan mong ordinaryong tao ang alak na ito, doon tayo muling magkikita. Pagdating niya sa paanan ng bundok, naghihintay si Xiao Chayanhe. Nagtitigan sila sandali, walang tensyon ang hangin, walang pamimirata. Salamat. Huwag mo na akong ihatid, bumalik ka nang mag-practice mabuti. Sana sa susunod, kaya mo akong abutin sa isang suntok ng brick. Dahan-dahan nang naglaho si Lucien sa dulo ng kalsada, at sa itaas ng ulo niya, yung gintong letra na laging sumasabay sa kanya. Sa wakas, nagbago sa huling pagkakataon.